Hello guys! Welcome back to my channel and this is Wanderlust. Kumusta naman ang bawat isa dyan? I hope na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Well, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do consider to hit subscribe. Isama nyo na rin ang bell button para you are kept updated and notified sa next nating mga videos. And for today's topic, of course, as usual, usapang relasyon na naman tayo and nakita nyo naman sa ating title, sa ating thumbnail na laban o bawi? Ang question dito is this relationship worth fighting for? Or talagang bibigay na talaga ako? Talagang i-give up ko na? Or ilalaban ko pa ba to? Okay. Oftentimes, pag andyan tayo sa crossroads of decision making, minsan ang gulo kung di natin alam kung ano yung magiging decision natin, kung ano yung dapat natin gawin. Ilalaban ko pa ba to or bibigay na lang ako ng ganun na lang? Okay, so today I'm gonna give you some tips kung talagang present pa ito sa inyong relasyon. Then, why don't give it a try na ilaban pa muna ang relasyon? Baka meron pang chance. Or bibigay ka na ba ng tuluyan? Okay, number 1. Huwag na nating patagalin if yung core values ay present pa sa isang relasyon. Ano yung mga core values? Yung andyan pa yung empathy, andyan pa yung understanding, andyan pa yung respect. So, kailangan present pa yan. Kasi alam naman natin na love alone, hindi makakasurvive ang isang relasyon. So, kailangan andyan pa yung core values nyo kasi yun ang magdadirect sa inyong dalawa how you respond to each other. Kasi nga, as we all know, kahit gaano pa kayo ka-compatible ng partner mo, pag hindi present yung core values, ay wala din. Palagi kayong mag-aaway or obviously naman, sa isang relasyon, lagi namang merong misunderstanding, merong mga di pagkakaunawaan, merong pag-aaway, but kung present pa yung core values nyo na meron pa kayong respeto, andyan pa yung empathy nyo sa isa't isa, then maybe that relationship is worth pa na ipaglaban mo pa. Okay? And then the second one is time. Dapat present pa rin yung time na kahit gaano pa kayo kabisi sa isa't isa, dapat meron kayong time sa isa't isa. You have set a time na mag-usap kayo or from time to time na mag-date kayo, andyan pa yung excitement na at the end of the day na parang komportable ka pa rin na kasama mo siya. Nasa comfort zone ka pa rin kapag kasama mo ang tao na yon. Yung parang feeling secure ka pa. So, ibig sabihin, your relationship is worth fighting for. Ipaglaban mo ba? Kapit pa, huwag ka munang bumitaw. And then third one is, dapat andyan lagi yung communication. Kahit na pakiramdam mo parang nanlalamig ka na or medyo pakiramdam mo parang na-fall out of love ka na, pero pag present ang communication na lagi pa rin kayong nag-uusap, na meron pa rin kayong time, lalo pa kung especially kung LDR kayo, syempre mas mahirap yun, mas doble ang effort dapat na ibinibigay. So, dapat present pa rin yung communication. Kasi nga, pag merong communication, ibig sabihin, the solution is present. Without communication, wala ding solusyon. Kasi, hindi kayo nag-uusap. So, kung ano yung mga misunderstanding nyo, pag hindi na kayo nag-uusap, matutuluyan na lang. Kasi alam nyo, falling out of love, hindi yan nangyayari overnight eh. Hindi yan nangyayari ng parang natulog ka lang, and then suddenly, ma-realize mo na wala ka ng feeling sa kanya. It happens gradually. So, through pag-uusap, kahit feeling nyo parang ang lamig na, feeling nyo parang na-fall out of love na kayo sa isa't isa, pag meron pa rin kayong communication, pwede pa rin ma-mend yan. So, pag regular pa rin ang communication nyo or lagi pa rin kayong nag-uusap, lahat naman talaga ng bagay ay napag-uusapan. So, ibig sabihin, that relationship is worth fighting for. Okay? So, wag mo munang bitawan. And then, another one is, dapat, from time to time, andyan pa rin yung spark, andyan pa rin yung
parang butterfly in your stomach na sabi nila. Andyan pa rin yung kilig. I do understand na yung kilig it lasts only, especially sa mag-asawa. Parang 6 months to 1 year, yan ang kilig time. But from time to time, dapat andyan pa rin yung excitement na especially na pag matagal kayong hindi nagkita. Of course, dapat andyan yung kilig nyo, andyan pa rin yung spark dapat. Hindi nawawala yun. So kung andyan pa yan, ibig sabihin, pwede pa, ilaban mo pa. O diba? And then the last one is, although na minsan meron kayong misunderstanding or nagkakalabuan na kayo, pero parang okay pa rin kayo na parang you are treating each other as parang mag-BFF pa rin. So, ibig sabihin, pwede pa yan. Pwede pang mamend ang relasyon nyo. Mas maganda naman talaga na sa isang relasyon, ilaban mo pa muna bago ka bumigay kesa sa baka meron pang chance. At sa isang relasyon talaga, if you really want to mend a relationship or if you really want a relationship na mag-work, kailangan both of you are willing to do it. Hindi lang one-sided. Kasi pag one-sided lang siya, hindi mo rin kayang gawin yan. Walang mangyayari. Sabi nga, it takes two to tango. So, kailangan pag-usapan nyo na mag-partner na, sige, ilaban pa natin. Huwag mo hayaan na, kumbaga, ilang taon yung binuo, ilang taon na pinaghirapan, you have invested everything, your time, your effort, all your resources, and then basta-basta ka na lang bibitaw. Kung talagang kaya pa, why don't give it a try? Okay, so maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much sa inyong support. Hindi ko na kayo isa-isahin. But I do really appreciate sa support nyo sa akin every time. God bless everyone. And isa lang ang masasabi ko na maigsi lang talaga ang buhay. Kaya pag sumaya ka, itodo mo na. Ganon. So, thank you so much and see you on the next one. Wanderlust here. Bye!